is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. May bumagsak na namang tulay sa pagkakataong ito sa Alcala sa Cagayan. Nag-collapse ang Pigatan Bridge kani-kaninang hapon lamang kasama sa pagguhang ilang dumaraang 10-wheeler. Hindi na madaanan ang anumang uri ng sasakyan ng tulay kaya may mga stranded na motorista. Inaalam pa kung may nasaktan o kung bakit gumuho ang tulay. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang inaasahang pagpalit ng liderato ng Senado pag nagsesyon ito sa Biyernes ayon kay Senate President Tito Soto. Sa gitna yan ng umuugong na panibagong kudeta umano sa Senado, sabi ni Soto, hindi kailangan ng loyalty check at tiwala siya sa suporta ng majority bloc. Itinanggi rin ng ilang senador ang umiikot online na magkakaroon muli ng rigodon sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Buo raw ang kumpiyansa ni Senate President Tito Soto sa suporta ng Senate Majority Bloc na nagluklok sa kanya bilang leader ng Senado. Sa gitna ito ng umuugong na namang umano'y kudeta sa Senado. As far as I'm concerned, and my opinion is, the Senate is stable, both majority and minority. Pagka nanggagaling sa social media yung kwento, hindi ka, madaling kumalat dahil social media, pero I don't see it coming from anywhere. In fact, the other day, nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin, wala naman akong kinakausap kahit sino eh, sabi rin niya. And you believe him, sir? And you believe him, sir? And you believe him, sir? Yeah, I believe him. Umiikot sa social media na ang papalit umano kay Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Papalit naman umano kay Senador Ping Lacson bilang Senate President Pro Tempore si Senador JV Ejercito. Sabi ni Ejercito, super fake ang post na ito. Mabilis din itong sinalag ni Deputy Minority Leader Senador Joel Villanueva. Nanggagapang bang minority para... Hindi namin kailangan siguro. It's not in a priority list. Basta walang movement. So many things that we have to think about. Sa gitna nito, sabi ni Soto, hindi na raw kailangang mag-loyalty check. Wala rin daw siyang inaasahang palitan ng liderato pag nagsesyon ng Senado sa Biyernes. Nang tanungin kung outside forces ang nagpapakalat ng umano'y kudeta, posible. Malamang may mga nag-iintriga lang sa Senado. Sige, sapagkat pagkausap ko naman yung leadership ng minority, wala naman kaming hindi pinagkakaunawaan eh. I'm sure. Lumutang ang kudeta sa Senado, bunsod ng anunsyo ni Senador Ping Lacson na plano niyang magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Senator Lacson is frustrated. He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. Nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Diba? So, and then I think the way he ran the Blue Ribbon Committee hearings were very good. The man is frustrated. I will support whatever decision he makes, and I will accept whatever decision he makes. Kaugnay naman ng 2026 national budget na hinihimay na rin ngayon ng Senado, gusto raw nila natanggalin na lahat ng unprogrammed funds maliban na lang sa foreign assisted projects. Ang unprogrammed funds ay yung mga proyektong wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo. Ang foreign assisted projects naman ay pinupondohan ng ibang gobyerno o international organization. If possible, 100% no unprogrammed funds. We will make sure that when we discuss the budget finally, on second reading, before third reading, there should be no unprogrammed funds. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na natanggap na niya ang resignation letter ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson para sa kanyang pagbibitiw bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Nakasaad sa resignation letter ni Lacson na nagbitiw siya sa pwesto matapos magpahayag ng pagkadismaya ang ilang senador sa naging direksyon ng investigasyon ng Blue Ribbon.
Sinabi ni Lacson na sa liham na batid niyang siya ay naihalal sa Blue Ribbon bilang chairman at siya ay nagsisilbi ayon sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan. Wala pang sagot si Soto kung tinanggap na ba niya ang pagbibitiw ni Lacson. Kailangan munang magpasa ng batas para sa mungkahing snap election ni Senador Alan Peter Cayetano ayon sa COMELEC. Maaari rin itong magdulot ng kalituhan at gulo ayon kay Senate President Tito Soto. Personal na sagot naman ng tagapagsalita ng palasyo. Bakit hindi si Cayetano ang maunang magbitiw? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang ideya ni Senador Alan Peter Cayetano para maibalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno at sa mga opisyal nito, mag-resign ang presidente, vice-presidente, mga senador at kongresista at magsagawa ng isang snap elections. Pero hindi sila pwedeng tumakbo. Pero sabi ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, labag daw ito sa saligang batas. That one is not feasible because you cannot prevent them from running kasi wala namang disqualification sa kanila. No? Everybody has a right to run if he's qualified. At kung gagawin talaga ang snap elections, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangang magpasa ng batas para dito. Kung lahat sila nag-resign, kakailanganin ng komisyon ng batas ng COMELEC kasi hindi naman kami pwedeng basta kikilos nang wala tayong batas sa pagkukondak ng halalan. Babalari ni Senate President Tito Soto, bukod sa walang legal na basihan ang pagsasagawa ng snap elections, magdudulot lang daw ito ng kalituhan at kaguluhan. Cannot be an option. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty or sa mukhang guilty kung hindi man guilty. Kung meron bang marumi, ba't natin idadamay yung mga malinis doon sa marumi? We will be entering something like uncertainty and chaos in the political world. Sa kasaysayan ng Pilipinas, minsan nang nagkaroon ng snap elections. Taong 1986, sa gitna ng kabi-kabilang batiko sa loob at labas ng bansa sa kanyang pamumuno, nagpatawag si noong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng snap elections para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Pero sabi ng COMELEC, magkaiba ang sitwasyon noon at ngayon. Ang 1986 snap elections nangyari raw bago nagkabisa ang kasalukuyang 1987 Constitution kung saan nalinaw kung kailan gagawin ang eleksyon. Bago nag-1987 Constitution ay meron tayong presidente na napaka-powerful and at the same time meron tayong interim batasang pambansa. So kombinasyon siya ng parliament and at the same time presidential setup. In fact, noon ay pwede kasi yung kapangyarihan ng Pangulo hindi lang pang-executive, pati legislative ay nasa kapangyarihan ng ating Pangulo. So, hindi rin nag-fix ng term at that time. So, ibig sabihin, kaya at pwede noon. Ngayon, hindi na. Sa suhestyon ni Cayetano, sinabi ng Malacanang na wala silang panahon sa ganitong klase ng pamumulitika. Sabay sabing tumutok sa pangangailangan ng mamamayan at hindi sa pansariling interes lang. Ang sinabi naman ni Cayetano na magbitiw ang mga opisyal para makapagsagawa ng snap elections, sinagot sa isang live stream ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro sa kanyang personal YouTube channel. What if, sabi natin, mauna ka na? Total, aminado ka, politicians are suspects, kasama ka, ikaw ang umamin, ikaw pa lang ang umamin, edi ikaw ay suspect. Hiningan namin ng reaksyon dito si Cayetano. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Lord, please send some help. Inirekomenda na ng PHIVOLCS na huwag tayuan ng anumang istruktura ang 8 kilometrong Bogo Bay Fault na mitya ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Sakop niya ng 5 metrong magkabilang gilid ng fault na 400 taong hindi gumalaw bago noong September 30. Nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Emil, personal na ininspeksyon ng mga tauhan ng PHIVOLCS ang Bogo Bay Fault. Ngayon lang muling nadiskubre dahil 1600s pa huling gumalaw.
Ipinagpatuloy na makawani ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pag-imbestiga sa Bogo Bay Fault. Ngayong araw, kabilang sa binisita ng PHIVOLCS ang residential area na ito sa Barangay La Paz, na bahagi ng extension ng fault batay sa paggalaw ng lupa. Aabot na sa 8 kilometro ang haba ng fault sa lupa. Kaya kinausap ng mga tauhan ng PHIVOLCS ang mga residente para mapaintindi ang nangyaring lindol at epekto ng fault sa kanilang lugar. Ayon sa PHIVOLCS, nasa dagat talaga ang haba nitong fault, kaya pinangalan ng Bogo Bay Fault. Pero sinusuri nila ngayon ang kahabaan nito papunta dito sa kalupaan na siyang iniimbestigahan ngayon ng ahensya. Sa kalupaan, tumuloy ang fault papuntang barangay na Ilon, Dakit at La Paz. Ang ini-expect kasi natin based sa magnitude nung lindol at saka sa distribution ng aftershock, ang fault na gumalaw kasi ay around 40 to 50 kilometers. So, hindi naman lahat yun magpapakita. Most of it is nasa dagat. Tapos yung tinutukoy nga natin gaano kahaba yung nagpakita dito sa kalupaan, lalo na dito sa Bogo City. Rekomendasyon ng PHIVOLCS sa city government magpatupad ng buffer zone sa mismong fault at sa tig 5 metro ng magkabilang panig nito. 5 meters buffer zone on both sides of the fault. Yun yung supposedly hindi tayo magtatayo ng struktura kasi wala pa tayong ganun ka engineering intervention when it comes to damages due to ground rupture. Ayon sa PHIVOLCS, ang Bogo Bay Fault na mitya ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu ay natagpuan sa sitio Look ng barangay na Ilon sa Bogo. Sa naturang barangay, malalaking bitak ang makikita maging sa pag-uka ng simentong kalsada. As of now, nakapagmapa na po sila ng around 6 kilometers, but a big part of this fault ay nasa dagat. Kaya tinatawag natin yung Bogo Bay Fault kasi ang epicenter ay nasa dagat din. Base sa kanilang records, 400 taon na itong hindi gumagalaw. But with the magnitude 6.9 event, nagpakita ulit sa atin yung Bogo Bay Fault. Walang activity ito for the last since 1600s. Okay. And it means that wala activity for the last 400 years. Sa estimate sa kapitan ng barangay, aabot sa 200 hanggang 300 bahay ang totally damaged. Hindi pa kabilang ang mga minor damages ng mas maraming bahay. Ngayon pa lang, handa na ang barangay na ipatupad ang rekomendasyong huwag tayuan ang mismong fault at tig 5 metrong gilid nito. Kung panlitag mauna siya kuan gyud sa mua nga force evacuate, pa-force evacuate yun ginako na sila kay ang atong itanaw ang safety man sa itong mga lumulupyo. Now, total, dili man tama kaingon nga ang ilang pag-transfer dito lifetime na, kung dili temporary naman. Dapat yung bahay mo can withstand an intensity 8 ground shaking by following yung mga provisions dun sa National Structural Code of the Philippines. Inirekomendaring wag nang tayuan ng istruktura ang mga sinkhole at iba pang bitak. Sa San Remigio, mahigit 30 ang naitalang sinkholes. May ganito rin sa Bogo City at sa ibang bayan. Kaya nagsasagawa na ng pagsusuri sa buong Cebu ang Mines and Geosciences Bureau. Emil, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon kung hanggang saan itong Bogo Bay Fault. Samantala, mayat-maya pa rin ang aftershocks dito sa Bogo City at mga katabing bayan. Kaya't karamihan ay takot pang bumalik sa kanilang mga bahay at nakatent lang. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Pahirapan pa rin ang ilang biyahe sa Cebu dahil sa mga sinirang pasilidad ng lindol tulad ng pantalan sa bayan ng Tabogon. Sarado rin ang isang tulay sa bayan ng Borbon. Ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Ian. Ian. Vicky, sa pag-iikot nga natin dito sa Northern Cebu, iba't ibang mukha pa ng pinsala ng lindol ang ating nakita gaya nga doon sa bayan ng Tabogon. Dito naman sa bayan ng Borbon, isang lola ang nasawi matapos ng magiba itong kanilang 2 palapag na tahanan sa lakas ng lindol. Wasak na kalsada ang bumungad sa amin sa pagpunta sa Tabogon Port habang ang mismong pier nito kasamang nawasak at tuluyang bumaba ng maganapang malakas na lindol. Pa-high tide pa lang pero makikita nyo po may tubig na dito sa kanilang pantalan dito dahil nga po bumaba talaga yung kanilang port matapos nga yung napakalakas na lindol. At napapansin din natin may tubig na dito sa kanilang Coast Guard substation dahil nga po talagang pinapasok na ng tubig itong kanilang port na malaki ang ibinaba
dahil sa 6.9 magnitude na lindol. Ang mga taga Coast Guard nagtayo na kanina ng tent na pansamantala nilang magiging tanggapan. Yung sa Coast Guard District Central Visayas, sir, nag-coordinate dito, sir, kung pwede bang mag-dock yung barko na may dalang relief goods, pero negative, sir. Pati sa Sugod, sir, kasi area ko, sir, so Bourbon tsaka Sugod. Cargo ships at mga bangka lang ang gumagamit ngayon ng pier, kaya walang biyaheng apektado. Ang boardwalk ng bayan lumundo sa bandang gitna at naputol sa dulong bahagi. Ang bayan ng Tabogon, katabi ng epicenter ng lindol na Bugo City. Sa tala ng pamahalaang panlalawigan, 5 ang nasawi sa Tabogon dahil sa lindol. 4 sa kanila nakatira sa Barangay Pio na nasa gilid ng bundok. Mas malaki pa sa mga sasakyan yung ilan sa mga batong bumagsak matapos nga ang lindol at makikita po natin dito yung bakas na dinaanan nitong bato matapos tumama dun sa bahay. Kabilang sa mga nasawi, ang anak, kapatid at lola ni Jo Marie. Nahugot pa raw ni Jo Marie sa guho ang anak at kapatid at nadala sa pagamutan. Pero nasawi kalaunan sa tindi ng mga tinamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang anak niyang naputulan ng mga paa. Nagtanong pa raw kung makakalakad pa ba siya, makapapasok pa sa eskwela at makikita pa ba ang kanyang mama. Sobrang sakit po, sir, eh. Sobra talaga po. Hindi ko po tagakaya po. Pero kakayanin namin po kasi nangyari na po eh. Yung sakit, iiwan ko pa lahat po eh. Hindi mawala eh. Kahit saan na sila pa rin yung naanak ko eh. Sila nandyan sa isip ko eh. Kabilang sa mga napinsalang kalsada at tulay sa probinsya, ang Nipa Bridge na nagdurugtong sa Tabogon at Bourbon, ang karaniwang dinaraanan papunta at mula Cebu City. Sarado ito dahil malakas na raw ang uga. Sa Barangay Bili, sa bayan ng Bourbon, nagiba ang 2 palapag na bahay na ito Martes ng gabi. Agad nasawi si Doray Urot. Miyerkules ng hapon na nakuha ang kanyang bangkay. Nakaligtas naman ang kanyang asawa na naisugod sa ospital. Ang bahay nila na dating nasa gilid ng kalsada, umusad pagilid. Sobrang sakit. Nagsige pa migtawag og rescue. Oo. Vicky, nung weekend ay umaabot nga ng 12 hours yung biyahe mula Cebu City patungo dito sa Northern Cebu. Kaya naman sa dami kasi yan nung mga nais na magdala ng mga relief goods. Kaya naman ang apila ng pamahalaang panlalawigan ay ipagkatiwala doon sa kanilang mga donation hub sa Kapitolyo at maging sa Danao Boardwalk yung kanilang mga relief goods para nga maibsan yung dami ng mga sasakyan na pumaparito sa Northern Cebu. Yan muna ang latest mula rito sa bayan ng Bourbon. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Hindi sapat na magbibitiw lang sa pwesto ang mga sangkot sa katiwalian. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Git pa ng Pangulo, hindi para sa pampulitikang interes ang pagbunyag niya sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang trilyon peso march itong Setyembre na pagpapakita ng disgusto at galit ng mga Pilipino sa pangungurakot ng pondo para sa flood control projects. Balak raw sundan ang isa pang malakihang protesta na ikinakasal sa Nobyembre. Pareho pa rin ang panawagan, panagutin at ikulong ang mga korap. Pero sa kanyang latest podcast, sinabi ng Pangulo na ang pananagutan at pagpaparusa hindi pwedeng madaliin at idaan sa gigil. The sins they committed it's hard to swallow. I understand that, but if we are a nation, a people of laws, we have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Sa nakalipas na mga linggo, sunod-sunod ang mga pagbibitiw, kabilang si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Nag-resign din ang pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez sa pagka-House Speaker at si dating House Appropriations Committee Chairman Saldico sa pagka-kongresista. Hindi anya porke nagbitiw ay absuelto na sa pananagutan kung mapatunayan. That's not enough. That's not enough. There is a great deal of damage, economic damage, actual damage to people's lives. I mean, very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it. So I will keep pushing. Batid ng Pangulo na umaabot na sa kanyang mga kaalyadong investigasyon. Patunay anya na hindi ito para isulong ang interes sa pampolitika,
kundi para tuldukan ang katiwaliang naging kalakaran umano ng mga nakaraang administrasyon. I will continue to bring it up. If we resigned ourselves to saying that, okay, well, we can't do anything, I only have 6 years. If you resign to yourself to that I can't do anything, you will not do anything. Yeah. And this is what we've seen over so many past decades. So I didn't want to be another one. 255 billion pesos sa pondo na dapat sanay para sa flood control project sa 2026 ang pinalipat ng Pangulo sa iba't ibang departamento. Pero hindi naman daw ibig sabihin ay tuluyang ititigil ang infrastructure projects. Ibabalik din anya acceptance requirement kung saan kailangan munang inspeksyonin ng lokal na pamahalaan ang proyekto para iwas ghost o substandard na mga proyekto. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Pinaghahanap ng mga otoridad ang ilang kabataang nahulikam na tumangay ng appliances mula sa nilooban nilang bahay sa Quezon City. Nakatutok si Oscar Oida. Kaswal na naglalakad sa may Luzon Avenue sa Quezon City ang mga kalalakihang ito nang mahagip ng CCTV alas 4 ng madaling araw. Maya-maya pa, lalapit ang mga ito sa isang bahay at yung isa, aakyatin ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, makikitang may iniaabot ng TV sa lalaking nakaabang sa labas. At maya-maya pa, may bit-bit na itong ventilador. Mabilis na sisibat ang mga ito palayo. Para silang mga expert na praktisado, alam na nila yung gagawin. Or else kabisado na nila yung lugar bago nila akyatin. Labis ang pagkadismaya ng biktima na isa palang traffic enforcer. Ito na raw ang ikalawang beses na nabiktima siya ng akyat bahay. Una nila ako inakyat noong bisperas ng Pasko. Nagising na lang ako bandang alas 4 ng madaling araw. Wala na yung cellphone ko, yung Bluetooth speaker. Yung belt bag ko, kasama na doon yung bonus ko na cash na may higit kulang-kulang 25,000 yon. Tapos yung sa chewing ko naman, yung bag niya, may pera din siya na 5K. 3 buwan na raw mula nang mangyari ang pagnanakaw. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nauhuli ang mga suspect. Tigilan nyo na yung ganyan trabaho. Wala kayong patutunguhan, kundi kulungan ng dadanasin nyo. Magbago na kayo. Gumawa kami ng referral para po sana makilala yung mga kabataan na yon. Pumunta po kami sa kabilang barangay para po i-check kung saan po ito nakatira. So far sir, under pa rin kami sa paghahanap doon sa 2 bata na yun. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Ibinigay na ng Judicial and Bar Council sa Malacanang ang listahan ng mga pwedeng pagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos para italaga bilang susunod na ombudsman. Kabilang sa 7 inirekomenda si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nakatutok si Joseph Morong. 7 sa 17 in-interview ng Judicial and Bar Council o JBC ang napabilang sa shortlist para sa mga inirekomendang pumalit kay nagretirong Ombudsman Samuel Martires. Yan ay sina Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, Philippine Postal Corporation Chairman of the Board of Directors Stephen Cruz, Supreme Court Associate Justice Samuel Garlan, Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, dating Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musngi at si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News, 6 ang botong nakuha ni Aguinaldo habang 5 ang nakuha ni Remulla, Logan at Garlan. 4 naman na boto ang natanggap ni Cruz, Lopez at Musngi. Ibinigay na sa Malacanang ang listahan para pagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos ng itatalagang bagong ombudsman. May hanggang October 25 ang Pangulo para pumili. Under the Constitution, si Presidente meron po siyang deadline of 3 months to appoint the next ombudsman from the date of vacancy. So na-vacate po yung ombudsman position last July 27. So si Presidente kailangan po siya mag-appoint by October 25. Well, I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow. Kasi marami pa kaming tinatapos. Kaya tingnan natin how it goes. Mahalaga ang posisyon ng ombudsman dahil sa kanya isinusumite ang mga ebidensyang nakakalap ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Ang ombudsman din ang naghahain ng kaso sa Sandigan Bayan.
Kaya panawagan ng Transparency Group na Right to Know Right Now Coalition dapat ay independent at may sariling kusa ang magiging bagong ombudsman. Isa marahil sa pinakamahalagang magiging desisyon ng Pangulo ng ating bansa ngayon ay kung sino ang hihirangin niya na ombudsman. Ang aming posisyon ay kailangan ay ang susunod na ombudsman is fiercely independent, thorough, proactive, hindi pwede ang tamad na ombudsman sa susunod. Aside from siya magpa-file ng cases, pag may mga kasong ganito, hindi kailangang maghintay ng formal na complaint, hindi niya kailangang maghintay na may complaint even. Hawak din ng Ombudsman ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng pinakamatataas na opisyal ng gobyerno tulad ng Pangulo at Vice-Presidente. Bagay na dapat daw isa publiko kahit hindi na kailangang i-request ito ayon sa grupo. Sinabi doon ng framers of the Constitution na itong SALNs is not meant to be kept in archives. It must be disclosed to the public. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Para sa Teachers Day, naglatag ang Pangulo ng mga programa para sa public school teachers tulad ng tax-free allowance at patas na teaching load. Sa forum namang dinaluhan ng mga dayuhang nagpapautang, tiniyak niyang hindi papayagang malustay ang kaban ng bayan. Nakatutok si Darlene Kai. Walang perang sasayangin, hindi tayo papayag na lustayin ang kaban ng bayan. Giit yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang forum na dinaluhan din ng mga dayuhang nagpapautang sa bansa o nagbibigay ng mga aid o tulong. Katunayan, ang mga Official Development Assistance sa ODA o yung mga grant at pautang ng ibang bansa ay tinitiyakan niyang mapupunta sa mga priority projects tulad ng edukasyon. Mahalaga ang paninigurong yan dahil may aasahan pa raw na $50 billion o 2.9 trillion pesos na pautang ang World Bank sa susunod na 3 taon. We seek your support in improving interagency coordination, addressing capacity gaps that can slow down execution, and providing resource allocations for ODA-assisted projects. We are taking action to streamline the process, cut bureaucratic delays, accelerate public service. We have revised the Investment Coordination Committee guidelines, the first comprehensive update in a decade. Bukod sa pagpapabilis sa mga proyektong pinondohan ng ibang bansa, ay pinabibilis din ang mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Kabilang ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga silid-aralan na ayon mismo sa DepEd ay nasa 165,000 ang kakulangan. Pinabibilis din ng Pangulo ang pagsusuri sa mga proposal na gawin ng ilan dyan sa ilalim ng public-private partnership. Ayon sa Department of Public Works and Highways, maglalabas ito ng mga bagong direktiba para alisin ang mga bottleneck o embudo na pumipigil sa mas epektibong paggamit ng pondo. Ang dami na naming nakitang mga loophole mula sa planning, sa paglalagay ng pera sa budget, sa pag-bid out ng mga project, sa pag-monitor at pagbabayad ng mga kontraktor. Kaugnay pa rin ng edukasyon, may mga programa sa mga guro tulad ng tax-free teaching allowance para sa public school teachers, pagtakda ng patas na teaching load at karagdagang bayad para sa pagtuturo sa mahigit 6 na oras kada araw. Binanggit niya yan sa pagdiriwang ng National Teachers Day na dinaluhan ng libo-libong guro sa Pasay City. Wala nang public school teacher na magre-retire na teacher 1. Hindi na natin papayagan na mangyari ulit yun. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok 24 Oras. Palalawigin pa hanggang Disyembre ang import ban sa bigas ayon sa Department of Agriculture. At para matulungan ang mga magsasaka, isinusulong din sa Kamara ang pagbalik sa 35% na taripa sa imported rice at kapangyarihan ng NFA na bumili ng mas maraming palay. Nakatutok si Maki Pulido. Pangako ng gobyerno ng isa batas ang Rice Tarification Law noong 2019. Babahain tayo ng imported na bigas dahil sa mas mababang taripa at magmumura ang bigas.
Pero matapos ang 6 na taon, idineklara kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2 buwang ban sa pag-i-import ng bigas hanggang Oktubre. At kanina sa Kamara, sinabi ni House Speaker Faustino Dina, palalawigin pa yan hanggang Disyembre. Isusulong din daw ng Kamara na ibalik sa 35% ang taripa sa imported rice mula sa kasalukuyang 15%. Kailangang ipatupad ng Department of Agriculture ang maayos na sistema ng mga importer. Bago sila payagang mag-angkat, kailangan munang maglaan sila ng pondo na galing sa private sector na katumbas ng halaga ng kanilang importasyon. Gusto ring ibalik ng Kamara ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na bumili ng mas maraming palay sa presyong kikita ang mga magsasaka, hindi lang maibalik ang puhunan niya. Is it of your considered opinion that RA 11203 on the absolute liberalization of importation of rice was a mistake? Tungkol sa liberalization ng importation ng rice, Mr. Chair, yes, it was a mistake. Pero kahit may umiiral na import ban sa bigas, bagsak presyo ang farm gate price ng palay. 8 pesos per kilo lang ang bentahan ng wet palay, kalahati ng 16 pesos na presyo para makabawi ang mga magsasaka. Sabi ng PCC o Philippine Competition Commission, kailangan pag-aralan kung importer rin ang bumibili ng palay. Kung parehas na role ng importer at role ng pagbili ng palay at meron siyang kakayahang mag-dictate ng mas mababang presyo. Kung nasa kanya po ang supply from imports, wala po siyang incentive na taasan ng presyo sa pagbili sa mga farmers. Bakit sa aktual, hindi pa ginagawa ang mga ganitong investigasyon ng PCC? Hindi po namin nakita kung meron silang local buying arm. Titingnan pa po namin if we go deeper. Sometimes po kasi hindi naman outright nakalagay dun sa ano nila. It's like may layers po sila. Sa 2026 national budget, nangako si Dina may ilalaang 7,000 pesos na cash assistance para sa mga magsasaka. Pero sabi ng DA, 1 milyon lang sa nasa 4 na milyong magsasaka ang mabibigyan nito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Isinusulong ngayon ng isang kongresista ang pagpasa ng 2 batas para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Kabilang dyan, ang pagbabawal sa political dynasty na nasa konstitusyon na. Pero wala pang batas para maipatupad. Nakatutok si Mark Salazar. What is the nature of the personal collective privilege? Ipinamukha ni Caloocan Representative Edgar Erice sa plenaryo ang anyay kahihiyang kinakaharap nila dahil sa flood control scandal. Palala na raw ng palala ang galit ng tao sa kanila. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang pinasiklab ang dambuhan ang sunog. At ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Giit ni Erice, dapat daw ituloy ang investigasyon at tuntunin ang mga dapat panagutin. It's greed gone wild. 1.45 trillion. Yan ang kabuuang halaga ng insertion at diversions noong 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act. Pinondohan ng 19th Congress ang mga proyektong hindi naman bahagi ng panukala ng Pangulo. Ang mga insertion at diversions na ito ay napunta sa mga ghost projects, substandard projects at mga proyektong pumapabor lamang sa mga shrewd businessman na nagkataong naging makapangyarihan na mambabatas. Masaklap daw na damay lahat sa taguring buwaya o buwitre ang mga mambabatas. Damay lahat kapag napuno ang taong bayan. Huwag na nating hintayin na ang mamamayan mismo ang mag-aklas. O ang kasundaluhan ang gumawa ng mga bagay na yayanig sa ating demokrating kong pamumuhay. Kailangan natin ng reformang magpapahupa ito. Bold reforms must emanate from this House. Sa flag raising ceremony kanina, mga kawani naman ng Kamara ang kausap ni Speaker Faustino D. III. Mga kawaning alam niyang apektado na rin ng kahihiyan. Alam kong
Hindi po madali ang sitwasyon ng Kongreso sa panahong ito. May nababalitaan pa nga po ako na may mga kasamahan tayo na kailangan pang magpalit o mag-alis ng uniforme bago pumasok dahil sa takot na mapag-initan na habang nagko-commute papunta dito sa Kongreso. Kinampante ni Speaker Di ang mga kawani na makakabawi rin ang Kamara sa kanilang reputasyon. Yan man daw ay hindi pa ngayon. Masakit mang tanggapin, talagang bumaba na ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Pero ito rin ay paalala na mas kailangan nating pagbutihin ang ating trabaho at ibalik ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Tandaan nating lahat, sa bawat bagyo, may araw na muling sisikat. May dalawang panukala si Congressman Erice kung paano maibabalik ang tiwala ng tao. Una, magpasa ng batas na magbibigay ng pangil sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawala na ng pag-asa. Kung siya po ay magre-resign dahil sa kakulangan ng kanilang ng poder, lalo pong mawawala na ng tiwala ang ating mamamayan. At ipasa ang pinakamahirap na panukalang batas na magbabawal ng political dynasty. Dahil 70% ng kapulungang ito ay mga dynasties. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. 11 ang sugatan matapos madisgrasya ang pick-up na maghahatid sana ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Pababa ng pakurbang kalsada ang pick-up na may dalang relief goods nang makabanggaan nito ang nasa harapang sasakyan. Sumalpok sa konkretong pader ang pick-up habang bumaligtad ang binangga nito. Nagpapagaling sa ospital ang mga sugatan. Ayon sa pulisya, nagkaproblema sa preno ang pick-up na maghahatid sana ng tulong sa mga nilindol nilang kaanak sa Northern Cebu. Papunta sa Balamban ang isa pang sasakyan. Kalbaryo pa rin sa Pangasinan ang bahang iniwan ng nagdaang bagyo na sinabayan pa ng high tide. Posibleng abutin pa ng 3 araw o mahigit bago humupa ang tubig. Yan ang tinutukan ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa Barangay Mancup sa Calasiao, Pangasinan dahil sa taas ng baha na ilang araw na nilang pinoproblema. Nagsuot na ng waders ang mga residente. Ang mga kalsada, hindi madaanan ng maliliit na sasakyan. Pag umuulan talaga, ganito na. Pag yung tumoid na yung tubig dyan sa kabila, yun na. Mas malakas dito, mas malalim pa hanggang leeg. Ang problema lang dito sa baha, pagka yung ganitong halos hanggang leeg yung tubig, hindi kami makakapasok pareho. Hindi kami makapagtrabaho. Normal na raw ang mga ganitong eksena sa kanilang lugar. Kaya naman inaasahan nila sa mga susunod na 3 araw o mahigit pa bago tuluyang humupa ang tubig dito sa kanilang lugar. Isa lang ang Mancup sa 12 barangay na lubog pa rin sa baha. Yung pinakamataas, 3 to 4 feet po. Meron po kasi tayong monitored na abot hanggang bewang yung tubig baha. Pinakamababang area doon sa barangay. Sa Dagupan City, matindi ang traffic sa mga kalsada dahil sa baha. Iwasan po nilang dumaan dito sa Mayong Bukaranglaan Road at ito pong kahabaan ng Old Venecia Road. Ginagawa na nila pong alternative route itong walang tubig sa may loob ng Tubong Road, Pabulusan, Tambak to. Magdadagdag ng traffic enforcers sa mga pangunahing kalsada simula bukas, October 7. Apektado rin ng baha ang mga negosyo tulad ng kantina ito na pinasok ng baha. Ayon sa Public Alert and Response Monitoring Center o PARMC Dagupan, high tide ang nagpabaha roon. Since sinukalan nga is na-reach niya yung spilling level niya, isa din ho yun contributory factor kung bakit merong tubig. Ngayong linggo, inaasahang aabot sa halos 1 metro ang tide level sa Dagupan City ayon sa PARMC. Kung magpapatuloy ang magandang panahon, posibleng humupa ang baha. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, isang bagyo at panibagong kumpol na mga ulap ang minomonitor ngayon ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong may international name na Halo
Huling namataan mahigit 2,000 kilometro ang layo mula sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR pero patuloy na mag-monitor sa magiging pagbabago. May bago ring cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa silangan ng bansa. Sabi ng Pag-asa, may posibilidad na mabuo yan bilang low pressure area. Isa rin ito sa ating mga tinututukan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at northeasterly wind flow ang makakaapekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may kalat-kalat na ulan sa Palawan, Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at Soc-Sargen. Pagsapit ng hapon, may tsansa na rin ng ulan sa Northern at Central Luzon, Bicol Region, iba pang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, pati sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May heavy to intense na mga pag-ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan o thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Heartwarming and emotional para kay comedy genius Michael V ang muling pagsasama-sama ng mga batang bubble para sa 30th anniversary ng Bubble Gang. Sa 2-part anniversary special ng gag show, mapapanood ang ilang dating kasamahan ni Bitoy, pati si Meme Vice Ganda. Makichika kay Aubrey Carampel. 3 dekada nang nagbibigay ng saya, katatawanan at good vibes ang longest-running kapuso gag show na Bubble Gang. Kagabi, full of fun and surprises ang 30th anniversary show ng BG30, Batang Bubble Ako. Present ang mga bumuo sa Bubble Gang mula noon hanggang ngayon. Kabilang dyan ang ilang former kabubble gaya nina Diana Zubiri, Aramina, Maureen Larazabal at Alma Concepcion. Di rin nagpahuli si preging ina Valin Montenegro, pati na sina Juancho Trevino, Ara San Agustin at Faye Lorenzo. Si kapuso comedy genius Michael V di na iwasang maging emosyonal, lalo na nang makita ang ilan sa mga naging dating kabubble. Nung nandito na, ano na rin muntik na akong bumigay dahil na-miss ko talaga sila I miss working with them. Kahit yung simpleng pagkain lang with them sa dressing room, nakakamiss yung mga ganung experience. Sa 2-part anniversary show, mapapanood ang ilang old and new segments na Tatak Bubble that will bring nostalgic feels. We're very thankful to GMA na hindi nila kami pinababayaan. They find ways na they make sure na bubble stays relevant. We're very thankful. Lalo na ngayon. Yes. Lalo ngayon. At saka ngayon, patapang na kami na patapang. Talagang kababol ako, ilang taon na rin naman at sobrang happy ako. Forever grateful ako para sa Bubble Gang at happy ako dito sa 30th anniversary. Guest din sa anniversary show si Kera Mitena Rian Ramos na minsan na rin daw naging semi-regular cast ng gag show. It was one of the happiest experiences for me kasi talagang dream ko, bata pa ako, na maging komedyante. Mixed emotions naman ang naramdaman ni Diana nang maimbitahan as guest sa naging tahanan din niya ng ilang taon. Parang I realized na I'm just happy maybe, kaya parang nalungkot ako dahil at least kahit pa paano nandito ako sa celebration. Balik bubble din si Ogie Alcacid na dapat daw abangan kung anong iconic character ang muli niyang bibigyang buhay. Guests din sina Kelvin Miranda, Ay de las Alas, Esnir at Jillian Ward. Pati na si Unkaboggable star Vice Ganda na finally ay natupad ang wish na mag-guest sa Kapuso Gag Show. Dream ko kasing mag-Bubble Gang. Nag-aantay lang din ako ng imbitasyon. Last week, ipinost ni Vice sa IG story ang natanggap na bouquet of flowers mula sa BG. Batang bubble na raw si VG. Si Bitoy naman ibinahagi rin ang dressing room ni Vice. Nakakatuwa dahil pareho kami ng wish at parehong natupad dito sa Bubble Gang and hopefully ito na yung simula at hindi ito yung wakas. Mapapanood na sa October 19 and 26 ang 2-part 30th anniversary show ng Bubble Gang. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Sugatan ang 6 na sakay ng Caterpillar ride sa isang peryahan sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa gitna ng mabilis na takbo ng ride, pilit pinapahinto ng ilang kalalakihan ng ride habang isa-isang binubuhat ang mga biktima.
Ayon sa San Jose LGU at mga saksi, tumilapon ang magkakaanak na biktima mula sa sinasakyang bago ng ride. Bigla umanong kumalas ang safety steel handrail ng ride. Agad dinala sa ospital ang 6. Nagkaareglo na rin sila ng pamunuan ng peryahan matapos sagutin ang pagpapagamot. Pinayagan na rin magbalik operasyon ang peryahan matapos inspeksyonin ng Municipal Engineering Office. Ngayong suspendido muna ang pagdinig ng Senado sa mga maanomalyang flood control project, dumarami ang mga nananawagang buksan sa publiko ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Kabilang dyan, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na umapila ring protektahan ang integridad ng mga investigasyon. Nakatutok si Joseph Moro. Nagkumpirma na si dating Public Works Secretary at ngayon Senador Mark Villar sa pagdalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa maanumalyang infrastructure projects. As former DPWH Secretary, probably he can share with us any information that he has with regard to the source of funding, planning, and implementation of the projects when he was Secretary. Kasama sa proyekto ng mga panahong ito ayon sa datos ng DPWH ang nakuha ng mga kumpanya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na mahigit 700 ng mga flood control projects na nagkakahalagang 37 billion pesos. May 450 naman ng mga proyektong may halagang 40 billion pesos simula 2023 hanggang 2025. Muli ring haharap sa ICI ang mag-asawang Diskaya dahil hindi natapos ang ICI sa pagdinig sa dalawa. Ipapatawag din si dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Nitong mga nakaraang linggo, closed door ang ginagawang hearing ng ICI maliban sa mga update na ibinibigay ni Executive Director Attorney Brian Hosaka at sa mga resource person na gustong magsalita. Dumarami ang mga nananawagan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na isa publiko nito ang mga pagdinig, lalo na't itinigil pansamantala ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig nito sa mga maanumalyang flood control project. Kabilang na riyan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na nanawagan sa mga opisyal ng gobyerno na protektahan ang integridad ng mga investigasyon. I-open sa publiko para at least nakakaalam yung publiko. Opo. Ano ba talaga nangyayari, pati nga daw po yung mga executive session na yan, dapat nalalaman din ng publiko yan para maiwasan natin yung mga pagdududa. Yun nga nung sinasabi nating whitewash. Si Senate President Tito Soto III ganito rin ang panawagan. Hopefully the ICI can open to the public its deliberations. Hindi naman daw katanggap-tanggap para kay dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban ang sinabi dati ng ICI na ayaw nito ng trial by publicity kaya pribado ang mga pagdinig. Maaari naman daw mag-object o salagin ng mga abogado ng mga iniimbestigang persons of interest o suspect ang mga improper na tanong. The Commission is very much aware of the request and or the position of some people asking for more transparency. But the position or the policy of the Commission still remains the same. So no change? Right now, there's none. Pero isinapubliko naman nila ang kanilang naunang findings na inihain sa Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Magpapatupad ng oil price hike ang ilang kumpanya ng langis simula po bukas, unang Martes ng Oktubre. Tataas ng 80 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel. 20 sentimo naman ang imamahal ng kada litro ng gasolina. May taas presyo ring 20 sentimo sa kada litro ang kerosene ang ilang kumpanya. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Kaugnay ng pagbagsak ng tulay sa Alcala, Cagayan, lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng DPWH na sobra-sobra ang bigat ng mga dumaan doong truck kaya ito bumigay. Sabi ng DPWH, 3 truck ang dumaan noon sa Pigatan Bridge. Nasa 50 tonelada ang tinatayang bigat ng bawat isa, lampas sa 18 toneladang capacity nito. Ito ang nakikita nilang dahilan ng pagbigay ng tulay. Magbibigay raw ang DPWH ng rekomendasyon batay sa kanilang pagsusuri. Pinapayuhan nila ang publiko na gumamit ng alternatibong ruta.
Magbabalik ang ilang familiar faces bilang host para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Ano kaya ang kanilang inaasahan sa bagong season? Makichika kay Aubrey Carampel. Are you ready for version 2.0? Sa nalalapit na muling pagbubukas ng bahay ni Kuya para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0, mga young Gen Z celebrities ang patutuloyin ni Kuya sa kanyang tahanan. Ito ang teleserye ng totoong buhay. Bagong season pero meron pa ring mga pamilyar na mukha dahil nagbabalik ang mga host from the first successful big collab ng GMA Network at ABS-CBN Studios. Ang kapuso it girl ni Kuya, Gabby Garcia, looking forward na raw sa pagsisimula ng bagong season dahil talagang na-enjoy raw niya ang kanyang first PBB hosting stint. Talagang I always value this show kasi in-unleash niya talaga yung hosting side ko and talagang nakapaglaro ako. I was just really myself and I had so much fun the previous season kaya I'm pretty sure doble pa yung saya ngayong season na to. Kapuso represent din si Mavi Legaspi na more than happy to be back again as a PBB host. And I'm so excited for this season because I'm sure there's gonna be a new twist to this, a new flavor and a new vibe coming from such a successful season from the first collab, and the 2.0 is gonna be amazing, an amazing one, and I can't wait to get started. Muli nilang makakasama ang kapamilya PBB hosts na sina Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Kim Chu, Melay Cantiveros Francisco, Enchong D at Alexa Ilacad. Giving 90s and Y2K vibes ang pictorial na may kinalaman din sa inilabas na new season teaser ni Kuya. Malaking bahagi itong nakikita nila ngayon sa look ng bahay, sa challenges, sa amin din, sa aming mga host, di ba? Of course, I'm still so happy and I'm still very honored na maging parte ng pamilya ni Kuya. And thankfully, wala naman naiibig sa host. Thank God. Kasi sabi ko, yes, because I was really wishing na sana makasama pa rin ako, ganyan. And thankfully, my wish came true and I'm still here. Si Robbie, full of nostalgia rin na sinuot pa ang shirt from his PBB Teen Edition stint way back 2008. Kaya sobrang excited ako kasi 2008, doon ako pumasok sa bahay ni Kuya as a teen. I'm so excited for another collab edition. 2.0 for me means the first collab did really well. So within a year, diba? Meron agad na panibago. Hoping si Bianca na this new season will bring a lot of opportunities para sa mga bagong housemates tulad ng mga nagdaang season. Pinaalalahanan din niya ang fans to be kinder sa lahat ng housemates at ang kanyang mensahe sa soon-to-be Sparkle at Star Magic housemates. Isang malaking good luck. First of all, it's a once-in-a-lifetime experience na sana ma-enjoy nila talaga. Sana they find true friends na nandyan sa buhay nila forever and most importantly, to have fun. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Nagpaabot ng tulong ang Bureau of Customs para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Karamihan sa mga donasyon ay mga gamit na nasabat o nakumpiska ng ahensya. Sa halip na sirain ay ipamamahagi na lang sila sa mga nangangailangan. Kabilang sa mga ipadadala ay tents at bigas. Isinakay na kanina sa Villamor Air Base sa mga donasyon at inilipad sa Office of Civil Defense Region 7 Office. Mula roon ay ibabahagi ang mga ito sa mga pinaka-apektadong lugar tulad ng Bogo, San Remigio at Medellin. Ayon sa Customs, unang bugso pa lamang ito dahil magta-turnover pa sila ng mga abandonadong gamit na maaari pang mapakinabangan. Matapos ang pananalasa ng sunod-sunod na bagyo noong nakaraang buwan, ipinakita ng 3,000 volunteer ang kanilang bayanihan spirit sa isinagawang Linis Lawa Sampaloc Lake Cleanup Drive. Mula sa 70 grupo ang mga volunteer na nagsama-sama sa paglilinis ng Sampaloc Lake sa San Pablo City sa Laguna. Isa lang yan sa mga lawa sa San Pablo na kilala bilang City of Seven Lakes. Bukod sa paglilinis ng lake shores, may mga nagbigay din ng libreng pagkain sa mga volunteer. Katuwang ang lokal na pamahalaan, layon daw ng aktibidad na mapanatili ang linis at ganda ng lawa.
Layon din daw nitong mamulat ang mga residente na pangalagaan ang kanilang kapaligiran. At yan ang mga balita ngayong Lunes, 80 araw na lang. Pasko na! Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.